Ayon sa pag-aaral ng Institute of Traditional Medicine, ang paggamit ng mga ahas para sa Asian medicine ay tradisyon na nagsimula pa noong 100 AD at hanggang ngayon, ito ang dahilan kung bakit hinuhuli ang mga kobra sa ilang. Pinaglalaban ko dito yung mga anak ko kung paano sila mabuhay kahit delikado. Pinilit kong mabuhay at ganito ang anak buhay. Biyuda na si Remy. Namatay ang kanyang asawa nang matuklaw ito ng kobra. Delikado man, patuloy siyang bumibili ng mga ulupong para ibenta. Sari-sari raw ang kanyang mga buyer. Mga Chinese, ganun, Taiwanese yan. Pilipino rin. Sabi niya gamot daw yun. Kaya yung kumukuha sila sa akin, ganun. Mula sa kanilang barangay, nakakaabot sa iba't ibang lugar ang mga kobra. Dito sa Binondo, iba't ibang kapsula mula sa kobra ang binebenta. Kakagaling raw ito ng iba't ibang sakit tulad ng rayuma, ubo at asma. Ang mga gamot ay gawa sa abdo, dugo, karne at duto ng kobra. Maging sa iba't ibang website binebenta ang mga kobra mula sa iba't ibang probinsya. Patunay na kalat sa bansa ang ganitong kalakalan. Pero ayon sa mga eksperto, wala pang siyentipikong pag-aaral na makapagpapatunay na nakagagamot ang ganitong mga produkto. Walang proof na talagang ito nga ay nakakagaling. Although individually, yung mga umiinom nito, sinasabi nila nakakatulong sa kanila. Binalikan namin ang lugar kung saan nangunguha ng kobra si Nelando. Sa mga lugar na kagaya nito, mga ponds o mga tubig na hindi na gumagalaw, madami rin tayo makikitang mga palaka. Siyempre kung may palaka, meron din tayong mga sawa, mga cobra na pwedeng makita around the area. Very ideal ang mga ganitong klaseng palayan para pagkuhanan or paghanapan ng mga cobra. Sa ngayon, ramdam na raw ni Lando ang unti-unting pagkaubos ng mga ulupong sa kanilang lugar. Dati sa sa likod lang makakuha ka ng ulupong. Ngayon wala na. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano talaga ang implikasyon nito sa kinabukasan. Tsaka na lang natin malalaman after 30, 50 years from now. Ayon sa eksperto, delikado man silang maituturing, mahalaga pa rin mapangalagaan ang bilang ng mga Philippine Cobra. Maari nilang mapakinabangan yon, pero not at this point na considered pa siyang threatened. Siguro kung maparami natin sila ng mas marami, na alam natin na kahit bawasan mo, hindi dadami yung populasyon ng daga, ay magagawa natin yon. Kung tutuusin, ang ulupong at ang tao ay parehong nahaharap sa panganib sa araw-araw. Ang tao, dahil mapanganib ang kanyang napiling hanap buhay. Ang ulupong naman, dahil mapanganib ang humanap ng makakain ng malapit sa tao. Sa pagtatapos ng mapanganib na araw, ang isa sa kanila ay maaaring matuklaw o mapatay. Ngunit maaaring may magbabago kung maiisip lang natin na lahat sa kalikasan ay konektado. Ako si Doc Ferds Resio, born to be wild. Ang makulay na purple-throated sunbird, sa makiling lang nakita. Maging ang kingfisher, na sa Quezon naman nakunan. May kagat-kagat pa itong isda. Isang